Kamusta kayo? Para sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo kakaibang pananaw. Ang pagtingin sa aham o science, hindi lang bilang isang koleksyon ng mga facts, kundi bilang isang sagradong disiplina. Interesting, di ba? So ito yung malaking tanong, di ba? Pwede ba talagang mag-coexist ang science at yung feeling of wonder? Kasi di ba minsan, ang isip natin, pag may explanation na, pag may data na, parang nawawala na yung misteryo. Totoo nga ba yon? Tara, silipin natin. Okay, para masimulan natin to, may ipapakilala ko sa inyo. Isang scientist na parang iba yung channel niya, iba yung frequency niya. Alam nyo, simple lang pakinggan to, pero ang bigat ng ibig sabihin niyan. Kasi may mga scientists na hindi lang basta naghahanap ng sagot, mas interesado sila sa pagbuo ng mas magagandang tanong. At ang perfect example dito ay yung cosmologist na si Catherine Fries. So, sino ba itong si Catherine Fries? Yung field niya, yung mga dulo na talaga ng kaalaman natin. Dark matter, cosmology, yung mga ganyan. Pero ang pinaka-cool sa kanya, hindi siya yung tipong magsasabi na, alam na nating lahat yan. Sa totoo lang, she is perfectly comfortable sa pagsasabing, uy, ang dami pa nating hindi alam. At ito yung aha moment. Pakinggan nyo to ha. Yung paraan ng pagsasalita niya tungkol sa mga bagay na hindi pa natin alam, sobrang kalmado, walang yabang, walang ego. Dito mo talaga makikita na ang science, it's not a destination, it's a journey. Ito yung tahimik na frequency na sinasabi natin. Okay, so galing dun sa example ni Fries, di ba? Tingnan naman natin ngayon yung mismong prinsipyo sa likod ng approach niya. At yan ay ang scientific humility. Ang ganda ng idea na to. Sinasabi rito na ang mga totoong henyo, hindi sila nagiging less precise, bagkus they become more spacious. Parang, imbes na sumikip yung mundo mo dahil sa dami mong alam, mas lalo pa siyang lumalawak para tanggapin yung mga misteryo na hindi pa natin kayang ipaliwanag. So ano yung kabaligtaran nito? Ito yung tinatawag na hyper-reductionism. Medyo technical pakinggan, pero simple lang yan. Ito yung paniniwala na kung paghihiwa-hiwalayin mo ang isang bagay sa pinakamaliit nitong parte, yun na yun. Maintindihan mo na ang lahat. Ang problema, sa ganitong pananaw, madalas nawawala yung magic, yung kabuuan na mas malaki pa sa suma total yung mga parte niya. Okay, so ang ganda ng idea. Pero paano yan sa totoong buhay? Paano yan in action? Well, may magandang example dito na pinakita ni Neil deGrasse Tyson sa isang discussion. Talagang makikita mo kung paano gumagana tong mapagkumbabang aham na to. Grabe yung ginawa ni Neil deGrasse Tyson dito. Instead na siya yung bida, na siya yung may hawak ng lahat ng sagot, ang ginawa niya, he held the space. Parang gumawa siya ng isang safe space para sa lahat ng ideas. At doon niya pinakita na ang science, hindi siya isang set ng mga paniniwala na kailangan mong sundin, isa siyang buhay na ritual. At heto yung ritual na yan in 3 simple steps. Number 1, lahat ng idea, welcome. Walang bawal. Ilatag mo lahat. Number 2, dito na papasok yung challenge. Lahat ng ideyang yan, susubukin, hahamunin, minsan aatakihin pa nga. Pero take note, hindi ito personalan. Para ito sa paghahanap ng katotohanan. At number 3, yung pinakaimportante. Sa huli, ang kalikasan mismo ang magsasabi kung ano yung totoo. Nature is the final judge, jury, and executioner. So, nakita na natin yung humility ni Catherine Fries, tapos nakita natin yung ritual na pinakita ni Neil deGrasse Tyson. So kung pagsasamahin natin yan, ano ba talaga ang tunay na papel ng aham sa buhay natin? Parang may dalawang mukha kasi ang science, di ba? Yung isa, mayabang, maingay, sumisigaw ng, "Hoy, paniwalaan niyo ako ang tama." Pero yung pangalawang klase, yung humble science na pinag-uusapan natin, tahimik lang yan, chill lang. Ang sinasabi niya lang, test me, subukin mo ko, tingnan natin kung totoo. At dito na tayo papunta sa pinaka-core, sa pinaka-puso ng usapan natin ngayon. At ito yun. Ang totoong siyensya ay hindi kalaban ng pagkamanga. Hindi niya pinapatay ang wonder. Actually, baliktad. Ito pa nga yung gwardiyan niya. Kasi, isipin nyo, dahil sa disiplina at katapatan ng aham, naiwasan nating maniwala sa mga sagot na madali lang pero mali pala. Tinutulak tayo nito na magpatuloy sa paghahanap para mahanap natin yung tunay, yung mas malalim na misteryo. At dito, may isang parang ang gandang realization from the source material. Sabi rito, "It is the silence but speaks so loud."
Yung mga pinakamalalim na katotohanan sa universe. Hindi sila maingay. Kailangan mong tumahimik at pakinggan silang mabuti. Okay, so, habang papalapit na tayo sa dulo ng ating talakayan, ano yung mga mahalagang bagay na dapat nating baunin? Ano yung mga key takeaways? Okay, so 3 bagay lang. Una, ang science sa pinakamagandang anyo nito ay mapagkumbaba. Hindi ito tungkol sa pagiging laging tama, kundi sa patuloy na paghahanap. Pangalawa, yung scientific method, hindi lang siya basta checklist. Isa siyang ritual, isang sagradong proseso. At panghuli, at pinakaimportante, ang tunay na science, hindi niya sinisira yung misteryo. Binabantayan niya ito. At para magtapos, iiwan ko kayo sa isang huling napakagandang kaisipan. Yung paghahanap daw ng katotohanan sa agam, para siyang pagtingin sa isang ilaw na sobrang layo. Pero, yun ang pinakamaliwanag na ilaw na tatama sa kaluluwa mo. So let's continue to search, to question, and above all, to always wonder.